Ayan po, magandang gabi po sa lahat. At narito naman po ako at mayroong ibabahagi na ang kanyang request ng isa nating masugid na taga-subaybay at taga-panood ng aking video, na ito ang sabi niya at nag-PM siya sa akin. Nag-PM siya, di ko na sasabihin ang kanyang pangalan. Ang kanyang tanong po sa akin ay, "Idol, may kunting katanungan lang po ako sa inyo. Ang tanong ko lang po, nagdidebosyon po ba ang mga mangkukulam?" Yan po ang kanyang tanong. At aking sasagutin ngayon, mga kapatid. At bago po ako magsimula ay binabati ko po ang aking mga kaibigan na manggagamot. Yan, mga nagtatahak ng lihim na karunungan sa espiritual, sa nag-aaral kung paano manggamot, sa mga kaibigan ko mga babaylan. Yan, mga faith healer, mga antingero, antingera, at lahat na nakakakilala sa akin sa social media at sa aking mga vlog. Pakisuportahan niyo po ang aking YouTube channel na Maestro Apo, at saka yung official page na aking ginagamit na Hashim Sandal Ponte Tagramaton. Ayan, kung nagustuhan po ninyo ang aking vlog na ito ay paki-share naman para malaman ng iba na nagtatahak ng lihim na karunungan, para mas lalo silang madagdagan ang kanilang kaalaman. At binabati ko, shoutout ko kayo ngayon at maulan na gabi dito, at wala po akong gamutan at tapos na po ang aking mga ginagawa sa mga gawain ko sa spiritual. Ay itatapik ko ngayon kung nagdidebosyon daw din po ba ang mga mangkukulam. Ayon sa aking opinion, mga kapatid, kung tayong mga manggagamot ay nagdidebosyon at nagdadasal ng pangdepensa natin araw-araw, ganon din po sila, mga kapatid. At kung may malakas na manggagamot, nagpapalakas din po ang mga mangkukulam na iyan. At talagang depensa din po sila sa kanilang sarili, para hindi din po sila mahuli mahuli ang kanilang espiritual, lalo na pag meron silang biniktima. Ang kanilang pamamaraan po, mga kapatid, ay sa aking sa aking nahuli sa namangkukulam, at inano ko talaga, mga kapatid, talagang tinanong ko talaga kung ano yung mga pamamaraan nila, at isinulat ko ang kanilang pamamaraan kung paano siya magdebosyon. Kaya napakalakas na mangkukulam na aking nakalaban na yun, at talagang napasuko ko talaga yun sa larangan ng kumbati espiritual. Malakas na mangkukulam, talagang yanig din ako bilib ako sa kanyang katapangan sa larangan ng pangungulam. Ngunit ginagamit ito sa kasamaan, at ginagamit niya ang pangungulam, dala ng hirap ng buhay, at sa ginawa niya na itong negosyo para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak at ang mga apo. Ngunit ang mga mangkukulam po, mga kapatid, ay hindi po umaasenso yung mga yan dahil sa ginagawa nila ng kasamaan. Ayan. Ang kanyang pamamaraan, mga kapatid, kung paano siya magdebosyon ay, kung tayo, mga kapatid, na mga healer o nagtatahak ng lihim na karunungan ay tumatawag ng ating mga dinedebosyon na ating mga Diyos na tinatawag, yan po sila, mga kapatid, mayroon din silang tinatawag. May mga panawag din daw sila. Panawag sa mga demonyo, panawag sa mga itim na impakto, panawag sa mga kung ano-anong mga lalang ng uri ng kasamaan. Yan ang sinabi niya sa akin nung makalaban ko ang mangkukulam na pinakamalakas na mangkukulam. Ngunit hindi pumayag ang aking pasyente na bibidyohan, gawa nung may sa gobyerno yon yung aking pasyente. Ayun, kaya hindi na sila nagpa-video. At ito ang mga sinabi ng ang mangkukulam na aking nakalaban. Ang kanyang mga pamamaraan ay tumatawag sila ng mga kapatid, na mga panawag na kanilang ginagawa. Ang tinatawag na panawag sa
unang panawagan hanggang sa ikapitong panawagan, mga kapatid. Yan po ang mga yan po ang mga kanyang ginagamit sa panawag sa mga sa lahat ng uri ng demonyo o may lalang na ginawa ni Lucifer o ni Satanas. Yan ang unang-una niyang ginagawa, ang mga panawag na aking nakalaban. Ngunit napakalakas po, mga kapatid. Talagang yanig din po ako sa kanyang dahil batikan na po siya na mangkukulam sa kasama ang palad po ay nasawi po siya at sumuko siya at talagang tinanggap niya na ang kanyang pagkatalo at ang kamatayan niya. At matagal niya daw isinangla ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Kaya siya napilitan na naging mangkukulam, gawa nung dati nung kabataan daw siya at ang kanilang pamilya ay inabuso. Gawa nung wala daw silang pera o nilapastangan, sinaktan at pinatay ang kanyang ama at ina ng mga tulisan na yon. Kaya siya naging mangkukulam at nagrebelde. Ang kwento ng isang mangkukulam na yon na nahuli ko. Ang kanyang debosyon ay unang panawagan hanggang sa ikapitong panawagan hanggang sa 12 na panawagan ng kanyang debosyon upang matawag niya ang lahat ng uri at mapasunod niya ang lahat ng uri ng kampo ng kasamaan. Ayan. Ang pinakamabagsik na kanyang mga ginagamit ay isa rin dito, ang tinatawag na poder di inferno 1 hanggang 7. Yan po ang kanyang pinakamalakas na panawag sa lahat ng uri ng kasamaan. Yan po, mga kapatid, ay talagang napapasunod niya ang mga diablo. At ang kanyang nabibiktima daw, mga kapatid, ay talagang depende po sa utos sa kanya ng nagpakulam sa kanya kung talagang sasaktan ba talaga niya o talagang papatayin. Nakadepende po ang kanyang mga gustong ipapagawa sa kanya at binabayaran daw siya. Naging kapit lang siya sa patalim, gawa nung ayan lang daw yung hanap buhay ng mangkukulam na yon. Nagdidebosyon siya, nagpapalakas ng alas 12, alas 3, alas 6 at alas 9 ng gabi, lalo't lalo na pag Martes at Biyernes niya sinasagawa para mas lalong lumakas at sinasabay niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang pamiminsala sa kanyang bibiktimahin. Ang kanyang pamamaraan, mga kapatid, ay merong kandila na itim, puro itim ang kanyang mga ginagawa, puro kandila na itim at saka ritual, manika ang kanyang ginagamit sa kanyang bibiktimahin. At nagpapalakas ang mga mangkukulam sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin gamit ang kaliwa o tinatawag na orasyon ng kadiliman. Kaya sila nagiging malakas. Kung tayo mga faith healer ay nagpupundo din yung mga yan, mga kapatid, para mapagana nilang orasyon ng kadiliman at mapasunod nila ang kanilang gustong ipagawa sa mga espiritong hindi binyagan, tulad ng mga inkantong itim o mga elementong itim, yan, mga kung ano-ano na mga uri na mga nilalang na gawa ng kasamaan upang pinsalain ang mga inosenteng tao o kanilang bibiktimahin. Ayan. At talagang grabe po ang kanyang kumpisal sa akin ng mangkukulam na nahuli ko, at hanggang sa isinuko niya ang kanyang buhay. Kaya ang sabi niya, kaysa kung bibitawan pa daw siya, ay hindi na siya magbabago at patuloy pa rin ang paggagawa niya ng kasamaan. Kaya nag-decide siya na tapusin na lang ang kanyang buhay para wala ng mga inosenteng tao ang kanyang mabibiktima, para matapos na wala na ang saysay
ang mga ginawa niyang kasamaan at para siya ay manahimik sapagkat ang kanyang kaluluwa ay sinangla na sa demonyo. Talagang pag tumawa po talaga ang mangkukulam ay sumasabay po ang boses ng demonyo na napakalaking boses. Talaga kung mahina lang ang pananampalataya ninyo ay mabubuwag po kayo at matatakot sa alulong ng demonyong kanyang sinasamba. At natalo ko rin yung ano na yon. Ayan, sa advice ko lang sa kapwa ko manggagamot, sa ano, sa mga pit healer at lalong-lalo na ang nagtatahak at nag-aaral ng lihim na karunungan. Naway patatagin ninyo ang inyong debosyon at pananampalataya at panananalig sa ating nasa taas para hindi po tayo matinag at matalo ng ating mga kalaban sa espiritual, sa kaliwa o gumagawa ng kasamaan. Dahil panigurado mga kapatid, pag tayo ay nananalig, wala pong masama ang nananalo sa kabutihan. Ayan po mga kapatid, may kasabihan nga dyan, ang kasamaan hindi pwedeng pumasok sa liwanag, ngunit ang liwanag ay pwedeng pasukin ang dilim. Yan, ang kadiliman ay hindi pwedeng makapasok sa liwanag, ngunit ang liwanag ay pwedeng pasukin ang dilim. Kaya may chance tayo mga kapatid na matatalo ang mga yan. Depende sa ating pananampalataya at pananalig sa inyong mga debosyon. Yan, ang unang-una, ang inyong pangdepensa. Ayan, kung may malalakas din na depensa yung mga mangkukulam na yan, meron din tayong depensa. Kung may mga corona din yung mga mangkukulam na yan, may corona din tayo dapat. Kasi kung tayo mga kapatid, kung may corona tayo na makalangit, ay napapasunod natin ang mga elementong putian lahat. Dahil sila po ay talagang ikaw ang proprotektahan yan. Kung sa kadiliman naman po ay may corona din ang mga mangkukulam na yan, pag may corona din sila, isusundin din sila ng kanilang tinatawag na mga espiritu. Ganon din dapat. Kailangan maging matatag ka, maging malakas ang depensa natin para mahigitan natin ang mga depensa ng mga yan. Ayan lang. Kung nagdidebosyon ang mga mangkukulam, totoo pong nagdidebosyon po ang mga yan. Kung nagdidebosyon tayo araw at gabi, nagdidebosyon din yung mga yan. Pero nakadepende din po. Araw at gabi din nagdidebosyon yan dahil para lumakas din ang kanilang depensa, para madali nilang mapasok o ang kanilang biniktima, o di kaya madali nilang mapinsala. Lalo na kung malakas ang kanilang depensa at malakas din ang kanilang pondo sa katawan. Tulad din natin mga kapatid. Kaya po ang mga nagtatahak ng lihim na karunungan at sa mundo ng liwanag ng espiritual ay panatilihin ninyo at huwag kayong tataliwas sa kaliwa dahil meron po iyang balik na na masama. Ayan. At meron din po ang tanong sa mga mangkukulam, ang isang po mga kapatid, isang taga panood sa mga video ko ito at ilalagay ko na lang dito, itudugtong ko na lang. Ang sabi niya dito ay ano po ang mga nangyayari sa mga mangkukulam kung sila po ay nahuhuli. Ayan po mga kapatid, based sa aking mga larangan sa kumbati espiritual, meron din mga kapatid na pag nahuhuli ng isang manggagamot, depende po sa Panginoon kung bibigyan pa ng Panginoon ng isa pang pagkakataon na magbabago o tuluyan ng malagutan ang hininga. Meron din mga kapatid na binibigyan ng ating Panginoon ng chance pag ginilitan po ng mga manggagamot ang mangkukulam, ay meron pong hindi po namamatay. Meron din pong nagkakasakit sila dahil binibigyan pa ng ating Panginoon na isa pang pagkakataon na magbabago. Ayan. Pero mayroon iba din na hindi na siya parang pag dinilitan ay namamatay din siya gawa nung sa sobra ng kasamaan ang kanilang ginagawa. At ang mga gumagawa ng mga masasama na yan mga kapatid, ito po, wag po ninyong gawin ang mga ganyang mga pangungulam na yan. Yan po ang aking advice sa inyo sapagkat meron pong balik ang ginagawang pangungulam.
Ayan. Kung hindi ka man matatamaan ng sakit, dahil po mga kapatid, pag once na pag ikaw po ay nag-aaral ng pangungulam at yun po ay nagpagamot, siyempre may connection na po kayo ng healer o totoo legit na manggagamot. Pag kayo may connection yan at kayo nakikipaglaban yan, pag mahina ang depensa mo niya kapatid, maaari ka madidisgrasya dyan. Kung hindi ka man mapapasok, ay maaaring tatama yan sa inyong pamilya o sa inyong mga kaapuhan, sa inyong mga kapatid. Ayan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga anak, at sa loob ng inyong pamilya. Pag kayo po ay gumawa ng masama. Ayan, may balik po yan. Kaya nga, kung ano ang ginawa ninyo sa inyong kapwa, ay babalik sa inyo ng doble o 3 beses. Meron pong iba mga kapatid ay nagkanda hirap-hirap sa kanilang mga pinagagawa, sa kanilang hanap buhay, hindi na umasinso, gawa ng kanilang kasakiman. Wala pong mangkukulam na umaasinso mga kapatid. Totoo yan. Wala pong mangkukulam na umaasinso. Kaya ang sasabihin ko lang sa inyo, kung sakaling mag-aaral kayo ng lihim na karunungan, piliin ninyo ang pag-aaral ng mabuti. Dahil sa totoo lang mga kapatid, advice ko, dati rin akong hirap din sa buhay nung simulang natuto ako manggamot at nakakatulong ako sa ibang tao at ginamit ko ang aral na ibinigay sa akin ng isang matanda na nakilala ko din sa Kalibo, ay talagang guminhawa po ang aking buhay at hindi po ako nawawala ng grasya. Kahit na andito lang ako sa bahay, ay mayroong mga pasyente na nagpapagamot at kumporme lang ang aking hinihingi at hindi po ako naniningil ng mga malalaking halaga. Alam po yan ng mga taong ginamot ko. Ayan, at mayroong nagsasabi sa akin na naniningil daw ako, na mga sira-sira na naman. Hindi po ako naniningil. Kahit tanungin mo dyan ninyo sa mga nagpagamot sa akin, kumporme lang ang sinisingil ko. Depende lang po kung meron silang pangontra na ino-order sa akin o mga gamit o nailalapat sa kanila o ipanglulunas tulad ng mga langis, ay naniningil po talaga ako niyan sapagkat binibili ko rin po ang mga materialis na yan. Ayan. Hindi po ako nahihirapan sa pang-araw-araw kahit na mag-upo ako maghapon dito. Ang pera po at ang grasya ay meron pong dumadating. Totoo po yan. Pag ginamit po ninyo sa kabutihan, marami pong tutulong din sa inyo. Ayan. Yan lang ang advice ko sa inyo na kung mag-aaral lang kayo ng lihim na karunungan, ay gamitin ninyo sa tama. Yan. At wag po sa pag-aaral ng karunungan para makapagpanakit ng inyong kapwa, para abusuhin o meron kasi mga kapatid na nag-aaral ng lihim na karunungan, nilalagyan nila ng pangdebosyon na panggayuma o pang kung ano-ano para maano yung mga taong kanilang bibiktimahin at mapasang-ayon. Mali po yun mga kapatid. Pag yan po ay nawala ang bisa niyan, pag nawala po ang bisa ng inyong pinaggagawa dyan sa inyong mga pinagdadasal ninyo para gusto ninyong biktimahin, ay matatauhan kayo niyan. Totoo, promise yan. Kaya wag na ninyong ituloy kung alam ninyong masama, ay wag na ninyong itutuloy dahil ang resulta niyan, malalaman nyo ang balik kung ano ang resulta niyan. Yan. At hanggang dito na lang. Shout out na rin sa aking mga kagrupo dyan sa Mindanao, sa Ilaga. Ayan, kay Bro Nelson. Ayan, sa gumawa ng aking damit na ito. Maraming salamat sa iyo, bro, at sa mga ka-team ko dyan sa Ilaga, si Bro Noel. Ayan, at sa kagrupo ko dyan sa ng alagad ng liwanag. Yan, sila Bro Jerby, ayan, si Bro Posyugi at si Bro Doms, yan, si Bro Rolin, yan, at ang mga si Tol Mike, yan, shout out sa inyo. God bless us all. Hanggang dito na lang mga kapatid. Mag-ingat po tayo palagi at panatilihin natin ang
pagdidebosyon araw-araw upang maging malakas ang ating depensa sa sarili, sa pisikal at espiritual, upang hindi tayo matitinag ng ating mga kalaban sa espiritual, lalo na sa pag tayo ay sinalakay, at hindi po tayo mabubuwag kung sa pamamagitan ng ating mga malalakas na depensa, poder, bakod, balabal, balute, yan, at mga kuruna na yan, mga panaklob, pangselyo, pangbakod, at ang lahat-lahat ng mga pangdamit na pangdigma ay inyong i-apply sa inyong sarili. Ayan. At mas lalong lumakas ang inyong depensa sa katawan. Hanggang dito na lang at God bless.